Jack, dili ka madidi ni mami? Ha? Wala, nasira ng arrangement ng kanyang lula. Hala, hala. Sira na. Dito na, out na ka. Og dili ka magdidi ka. Go out na tata. Na dapat kaganda yung kuan, higaan. Uy, ka nang ubi na sa Jack. Unsa man ka dong? Wala ka dong. Ayaw dong. Ayaw. Sabihan ko siya na pwede siya maghawak pero hindi niya kukunin. Oy, no. Look lang. Look. Laka-laka. Mabuak na. Jackie boy. Stop over muna kami dito. First time ko makapunta dito. Cross tayo, cross. Need pala tayo maglakad pa dito. Akala ko dito tayo maglakad. Chester Zoo. Pwede ka mag-upo-upo dito. Iba siya na stop over, no? May stop over ba sa Pilipinas ng mga services na ganito? Hindi ko na maalala. Dito pa kami. Maganda ang loob dito, there's no fish. Kala ni JJ may fish. Fountain lang naman. Ha? Yeah. It's cold here, JJ. Again! No. Nandito ako sa sasakyan kay lilinisan ko itong mga dito dahil galing kami nag-alis. Malaking tulong din yung pag-alis namin sa lahat ng aking mga naranasan sa buhay. Aking mga past na vlog, marami akong pinagdaanan, di ba? Dinampot ako, sabi pa ng ibang mga mari natin dyan sa comment section. Buti nga daw sa akin is kinulong daw ako. Mag-celebrate kayo all the time. I-celebrate nyo yung mga experiences ko sa life. Alis kami. Sa sobrang dami na nangyari. Sabi ko, makarelax, makatulong din sa mga na-experience ko sa life. Makikita ko sila mami at daddy. Alis ko, akala ko na okay na lahat. Hindi ko in-expect na pagbalik ko dito, mababalik na naman lahat ng aking trauma sa life. Nung hindi pa kami umalis, nag-away na naman kami nitong isa. Tapos na ganun ko siya ba? Na yung mga nails ko, na ganun ko sa kanya, nagdugo yung niya kay. Tinawag na naman niya ako ng mga names niya. Winarningan ko na siya na wag mo na talaga akong tawag-tawagin ng names dahil hindi ko talaga matanggap na tawag-tawagin ako ng names. Pag ganyan daw, normal lang daw din sa kanila ang tawag-tawag ng mga names. Normal lang daw yan dito. Hindi man ako sanay. So yung pakiusap ko lang sana talaga na wag ako tawag-tawagin ng names. Tinawag na naman ako ng names. So bliname ko siya na. Kaya ako nakulong dahil hindi mo ako prinutiktahan. Sabi ko, hindi mo ako dinipinsahan. Yung mga words mo, yung mga nagpakulong sa akin. Yun yung sinabi ko. That's how you do it. What? Why do you have Happy Meal? This is just a box. That is too Is it on? Okay, we'll do 6 Yes. floors. Alright, that is looking pretty dry. The glass piece I think are like my favorite. Ate ni Jack, naghahapunan silang Now, I do dalawa. wanna make this a little Galing pa ito harder for my naglalaro husband, doon. so he's Tignan nyo si allowed to Jennifer. have some landmines. Wow, yummy. Hapunan din ito. Nag-wed mo na. Ganito to siya, hindi ko to siya maiwan talaga. Dito na lang tayo. Dating namin dito, kay galing di ba kami sa Pinabianan, galing kami lakaw. Ano bang lakaw nag-alis. So pagod na pagod yung aking katawan, nalaba ako lahat-lahat. So sa isip ko, okay na ang lahat. Wala nang mga kaso-kaso, nawala na ang lahat. So parang nawala din yung trauma ko nung nag-alis na kami. Bumalik na naman lahat ng aking trauma. Sabi ng aking friend, meron pang pag-aaral yung mga bata na hindi pa sila naka-break time. Sabi niya na mag-ready na ako sa aking self kay baka balik daw dito yung mag-contact na naman ba yung mga parang DSWD sa atin. So sabi ko hopefully wala lang talaga. Happy ako nung napasok pa yung mga bata. Sobrang happy ko kasi
iniisip ko, hay, salamat, wala talagang mga investigasyon ng mga DSW or social services yan siya natawag nila dito. Everyday siya nagtatanong sa akin, Day, amusta, tinawagan ka na ba? Or anong ganito. Sabi ko, Day, thankfully, wala. Pero sabi niya sa akin, learningan niya ako na pag-involve ang mga pulis, Day, expected mo na talaga yan na ikukontak ka talaga nila. Na hindi mo masasabi na hindi ka nila ikukontak. Balik na naman lahat ng Can you trauma have ko. movie? Okay. Here. Open this one. Iwan ko. I don't know if there's more beef. You can look. Bring it there. Sabi niya, wag mo na talagang ulitin yun dahil sobrang init ng issue. Baka balikan na naman kayo. Niya. Hindi pa kami niyan i-stop obserbahan. So yun na nga ang nangyari. Totoo yung mga sinabi niya dahil I think hindi pa talaga tapos yung mga discussion at mga ano nila. Kahit nakalaya na ako galing sa kulungan, mayroon pa rin, nandun pa rin siya always, all the time. And kasi mayroong tumatawag na number sa akin everyday. Pero hindi ko sinasagot kasi takot ako. Sabi niya, dahil pag anything na may number na tatawag sa'yo, baka sila yan. Kaya magkuan ka na, mag-observe daw ako. May magtawag ng mga number na hindi ko kilala, hindi ko sinasagot. Pero feeling ko, sila yung involved nga na sinabi ng aking friend. Sabi niya, pag may mga ganyan, tatawagan ka nila. Pero hindi ko pa nasagot, hindi ko pa talaga nasagot. Kaya sabi ko, kagagaling ko lang mag-relax sa aking mga traumatizing mind na mga trauma ko sa lahat ng nangyari. Tapos ngayon, nabalik na naman, nakita nyo naman yung pag-alis namin, di ba? Parang fresh yung aking mind, wala ako masyadong iniisip. Nabumalik na naman mga pulis. Kaya nagsabi na, are you sure? Sure ba daw siya na hindi talaga siya magsampa ng kaso against me? Kasi di ba ako yung nag-report sa sarili ko. Nung time na grabe yung nangyari na nagpanik talaga ako na dapat i-report ko na yung sarili ko kaya pag siya yung mag-report sa akin. Iba yung labas ng kaso. Bumalik na naman ang mga pulis. Tinatanong siya kung are you sure are you not filing restraint? Ano ba yung tawag din sa English? Hindi ba daw talaga siya mag-file ng kaso palaban sa akin kay kung sila lang daw yung tanungin, dapat daw talaga siya mag-file ng kaso. Ganito ganyan, madami silang mga sinasabi. So, iwan ko anong sinabi ng papa nila. Uy, careful sa mga pulis yan. Kay pabalik-balik din yung mga pulis. At that time din, nung nandun ako sa kulungan, pabalik-balik daw wala sila dito. Pero hindi nila yan sinabi sa akin. Nung nakulong ako, hindi nila sinabi yung aming investigasyon. Ganito ganyan, wala. Nalaman ko lang na nung nag-away kami, sinabi ko na, blame ko siya na, ikaw kasi yung dahilan doon, hindi mo ako pinotektahan dahil sa mga words mo, kaya ako nakulong. Lalo pa kami nag-away. Walang imikan, walang mga nangyayari. Na noon ako ngayon, na magpulis ako, mag-aral lang ako ng pulis, tingin ko, hala, ang sarap siguro, no? Pag naging pulis ka. Gusto ko magpulis talaga. Na-inspired ako na, hala, magpulis na lang siguro ako, no? Pwede siguro ako magkuha ng, dito na magpulis siya, ganun ba? Parang na-inspired talaga ako sa kanya. Pero yun na nga, yung sinabi ko sa inyo na, bumalik na naman sila dito sa bahay. Yung papa nila, ayaw niya na ma-involve sa mga ganun-ganun. Kaya kasalanan ko ba yan, nag-report ako sa aking sarili. Tapos, na-drag na siya. Parang, wala na akong paki kung ano yung gusto niyong gawin, ganun. Tapos sinabi niya sa mga pulis, ayaw niya mag-involve siya sa mga hasol-hasol. So, hindi. I'm gonna go somewhere a while ago when he was in the car. No? Why? Okay, we're gonna add a tunnel here. Do you want to go somewhere? She wanted to. She likes coming with you if you go somewhere. She do? Baby, ilabas ko itong mga bata siguro. Kasi sinasabi kay mama, hindi ako nag-share kay mama sa lahat ng mga ganap-ganap ko dito kay naaawa ako kay mama kay meron siyang high blood pressure. Ina mga tita, pray na si mami mag-very good. Tip ko sa sarili ko, hala, no, hindi good siguro ako mabait na tao kay nung nandun ako sa loob. So, naisip ko yan na, hala, no, hindi siguro talaga ako mabait na mama na pagkatao, na alam niyo na, marami akong mga question and answer portion sa aking mind. Talaga, pag hindi pa ito natapos, marami pa talaga. Unexpected pa yung mga tawag. Baka anytime soon. Hindi nga nila yan ipagpakawalan diretso-diretso lang. Lalo na nadampot ako ng mga pulis. So sabi ng aking friend, tatawagan ka talaga yan nila yan. At
follow up kung ano yung nangyari, kung ano yung dapat nilang gawin. Madami pa yan silang mga ipa-follow up na mga gusto nilang sabihin, mga gusto nilang gagawin, gusto nilang mga action sa mga kaso ng mga ganito, ganyan. Ayaw kasi nila yan pag involve yung mga bata, mag-away dito, bawal yan. Sa atin sa Pilipinas, si mama at si papa, hindi man sila nadinig na nag-away dito ng sobra-sobra. Nakita kasi ni Jenny, siya yung witness ba ng pag-away namin sa kanyang papa. So, hindi nagustuhan ng mga polis. Yun, may involve talaga yung parang mga DSWD or social services dito sa kanilang lugar. Na-chika ko na ata to kung nung nag-alis kami. But, oy, ipapatulog ko muna to siya, okay? Ay, inantok ko pala si Dudong na ko ni. Okay, sleep sa doon. Papatulog ko si Indong kay. Inantok man di ito, ang bata. So, laban lang talaga ako sa buhay everyday yan. Nag-aanoan ako, inalagaan ko yung mga bata. Nung nandun kami sa caravan, laban lang din. Oh, nakikita nyo sometimes na parang wala man to sa sarili, mag-vlogs, Inday Ilgin. Oy, wala talaga. Parang sometimes walang laman yung utak ko, wala akong masabi, wala akong, parang lutang ba? Lutang na lutang. Pag doon dyan ka sa mga situation na mga ganyan, nalulutang ka talaga. Kahit walang hangin, lulutang. Kahit wala kang helium gas dyan, lulutang yung utak mo. Pero thankful lang ako kay meron akong mga fighting spirit sometimes ba na magiging okay din to lahat. Ganyan, nasa isip ko. Pero for now, still processing on the going, the process in the Elgin. Doon lang nung paglakaw, pag-alis namin, nakalimutan ko lahat ng mga iniisip ko. Pero ngayon, balik na naman sa reality, ang trauma, ang lahat, ang takot. Ano daw?